Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Kaloka nga kung totoong kumakalat ngayon sa social media ang umano'y video na nagpapakita kay President Kuting ng Norte Jr. na gumagamit ng pulburon. Ang mas nakakagulat ayon sa ilang ulat, si Pangalawang Pangulo Sara Duterte raw mismo ang nagbahagi ng naturang video sa ilang kaalyado. Ayon sa mga source na hindi pa pinangalanan, ipinakita raw ni VP Sara ang naturang video sa ilang miyembro ng Kamara sa isang closed-door meeting. Hindi malinaw kung anong layuning na ito, ngunit may mga spekulasyon na may kinalaman ito sa planong impeachment laban sa Pangulo. Sa ngayon, wala pang opisyal na payag mula kina VP Sara at Pangulong Marcos ukol sa issue. Tumanggi rin ng Malacanang na magkomento, habang sinasabi ng ilang mambabatas na masyado pang maaga para magbitiw ng opinyon ukol sa video. Tila lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang mataas na leader ng bansa. Pinapayuhan ang publiko na huwag agad maniwala sa mga lumalabas na video impormasyon online ng walang verifikasyon. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at ihahatid sa inyo ang mga opisyal na payag sa oras na ito'y lumabas. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Breaking news, may panibagong nag-leak na naman na video ni Marcos Jr. At ito, panibagong taktika sa pangdaraya sa darating na eleksyon, lumabas na. Wala na, nagkakawindangan na sila talaga. Lahat na ata ng pamamaraan ng pandaraya gagawin na. At ito, VP Sara Duterte, may matinding banat kay Saldico. Busog ako dun. Kumain kasi ako, guys. Sarap ng ulam namin. Ano ba? Yung isda. Oo, isda. Hindi tayo nagkakarne ngayon para medyo pumayat-payat naman, no? Para magka-love life na. Hindi tayo nagkaka-love life pag mataba. Oo, kaya kailangan natin medyo magpapayat para magka-juwa na. Masyado na tayong gurang. Wala ganun talaga buhay-buhay. Pag mataba ka, ayaw kanila. Pinagpapalit ka, charot. So kaya medyo isda-isda muna tayo, no, para magka-abs ulit. Miss ko na yung abs ko, eh. Nung may abs ako, halos 5 jowa ako nun. Ngayon wala na tayong yun, wala. Tumatatanda na ata akong binata. Oo, wala tayo. Ewan ko, may nagtatry tayong mangligaw, kaso yung niniligaw natin medyo pakipot. Oo, taba kasi. Kaya kayo magpapayat kayo, hangs yung magkajowa. So ito na nga, no, pag-usapan natin itong mga matitinding banat ni Vice President Sara Duterte dito sa mga anti-Duterte. At itong leaked video ni Marcos Jr. ilalabas din natin ngayon. Ngayon mismo to dito sa video na to, kaya abangan nyo yan. At yung panibagong pangdaraya ng Comelec, ng allianza, di ko alam kung allianza, sino pa ba kalaban ng mga Duterte? Panibagong strategy or pamamaraan ng pandaraya ng mga hinayupak. Eto, mapapanood nyo rito ngayon. Grabe, wala na talaga silang lahat na lang talaga gagawin nila. Ang dami nilang paraan para lang kasi alam nyo dito natin talaga mapagtatanto na sobrang lakas ng Duterte senatorial candidate. Kasi halos lahat na talaga gagawin ng mga kalaban para lang para lang po makasure sila na mananalo sila. Kasi una kapag hindi po kasi nanalo ang Alyansa Bagoong Pilipinas, ang baho naman ang pangalan niya. Pag hindi po nanalo sila, malaking kahihiyan po kasi yun una kay Marcos. Doon kapag hindi nanalo ang alyansa, doon nila masasabi na mahina na talaga. Alam nyo yung sa totoosin mahina na talaga. Doon pa nga lang sa survey, laglag na. So
So, yun pa pala, may pag-uusapan tayo doon sa survey na yun. So, doon pa lang, di alam nyo, mahina na talaga si Marcos sa taong bayan. Kasi una-una, wala ni isang pangako ang natupad. Buti nga ka mo ngayon, mainit-init eh. Hindi na napag-uusapan yung flood control. Pero tingnan nyo, pag dumating ang tag-ulan, uusbong na naman ng hanapan sa flood control. Hoy, nakakalimutan mo na ata. Yung issue sa BICAM, oo. Parang kinakalimutan nyo na issue sa BICAM report Ang daming, hindi, ito yung mahirap talaga sa totoo lang. Kaya maraming inilalabas etong etong administrasyon na samut-saring issue mapatungkol sa mga Duterte kasi nga dapat talaga nila, ang plano nila mapagtakpan nila sa BICAM. So hanggang ngayon wala na rin tayong pag-asa doon. Kasi nga siguro magkakaroon ng pag-asa na magkaroon ng hustisya yung about sa BICAM kung tapos na yung termino ni Marcos. Pero ngayon wala talagang wala talagang magiging saysay yan ngayon kasi nga hawak pa nila yung kapangyarihan. Tapos marami pa silang issue na ibinabato para pagtakpan yun. So hindi naman totaling nawala, hindi naman totally na natabunan. Medyo natabunan pero hindi nakalimutan. Alam ko po na hindi nakalimutan ng taong bayan yung mapatungkol sa BICAM, PhilHealth, GSIS, SSS, sa lahat ng Maharlika Fund, sa Alitagtag Batangas Drug Hall, sa yan yung pinaka sinungaling ni Marcos, yung flood control, 5,500 na flood control. Alam naman natin na hindi ho yan nakalimutan or hindi na naalala. Andyan pa rin po yan, nananatili yan na balang araw sisingilin natin sa kanila yan syempre. Hindi po biro yun sa BICAM 6 trillion po yun. 241 billion po yun, no? Oo. Kaya hindi natin pwedeng palagpasin yun. Pera ho natin yun. Samut-saring pawis na mabaho ang inambag natin doon. Para lang makabuo tayo ng buwis, bayad sa buwis. So ngayon ang nakikinabang yung mga pesting mga kandidato. So yun nga eto nga marami ho dito kasi eto nga dahil nga ho dito sa halalan na to. Talagang grabe ho, talagang pinatunayan ng Duterte senatorial candidate na talagang nangunguna sila. So bago dito sa video to may isa pa tayong video na ipapanood sa inyo kung ano na naman yung panibagong pangdaraya na na-discover nila. So ito muna, panoorin po muna natin Sa to. kabila ng init ng araw at haba ng pila, hindi natinag ang libo-libong Dabawenyo na dumagsa sa campaign rally ng hugpong sa taong lungsod sa Barangay Bago Shiro Gym. Bit-bit ang pag-asa at tiwala. Sama-samang ipinakita ng mga taga-ikatlong distrito ang kanilang buong suporta sa mga kandidatong tumatayo para sa kanilang kinabukasan at sa liderato ni Mayor Baste Duterte. Narito ang ulat ni Jean Domingo. Baka makapiright tayo. Sayaw-sayaw po sila. Hala, sige. Si kahiyawan at makukulay na placards, itong sumalubong sa bawat hakbang ng libo-libong taga-suporta ng hugpong ng taong lungsod sa Barangay Bago Oshiro sa Davao City. Parang pista ang atmosphere habang isa-isang lumantad ang mga kandidato ng ikatlong distrito. Ipinaabot ang kalang plataporma at panawagan para sa mas progresibong Davao. Para sa elementary. Kasama nila si Mayor Baste Duterte na buong tapang na muling pinagtibay ang kanyang suporta. Hindi lamang sa lokal na halay kundi maging sa mga senatorial candidates ng PDP laban. Isang patunay ng kanyang paninindigan at paniniwala sa direksyong kanilang tinatahak. Sa naturang pagtitipon, isa-isang ipinakilala at nagsalita ang mga lokal na kandidato sa ikatlong distrito. Attorney Sweet Advincola, Jopek Baluran, Abay Bargamento, Depot Clarion, Mirna Dalodo Ortiz, Rodolfo Mande, Petit Principe, Alberto Ungap, Dr. Enzo Villafuerte, Dr. Potpot Villafuerte, at Rachel Cizobrado. Kasama rin sa pagtitipon ng kinatawan ng Pwersa ng Pilipinong Pandagat o PBB Party List na number 2 sa balota.
isang grupo Ay, trop, kilala ko to kung nagsusulong ng kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino sa loob at labas ng boto bansa. natin, PPP party Hindi rin list. nagpahuli si 3rd District Congressman Isidro Ungap na kilala sa kanya mga inisyatibong nakatutok sa lokal na kaunlaran. Ipinakilala rin sa entablado si Sebastian Baste Duterte, number 3 sa balota bilang Vice Mayor, at ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na number 2 sa balota bilang Mayor ng lungsod, isang matapang na pagbabalik sa lokal na pamahalaan. Paggapat 11 ang mga kandidatong konsehal sa ilalim ng hugpong ng taong lungsod para sa 2 distrito, mariing paalala ng kampo, 8 lamang ang dapat piliin sa balota. So yan na, eto dito tayo, yan. Kasi kaya ko to pinapanood sa inyo. Eto, ano to, lalong-lalo na sa Davao. Hindi po porket na nasa Netherlands si Pangulong Duterte, hindi na, kansilado na po ang pagtakbo niya bilang mayor sa lungsod ng Davao. Hindi po yung totoo, wag po kayo maniwala ho doon ha. Oo, hindi po yung totoo at wag po kayong maniwala doon sa mga ipinapakalat na balita ng mga hinayupak na mga kalaban ng mga Duterte dyan. Tuloy pa rin po ang pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. O baka sabihin niya, alam nyo, subok nyo na ang mga Duterte, hindi nyo na kailangan magdalawang isip po dyan. Andyan pa rin naman po si Mayor Baste. Kaya kayo po ay wag po kayong magpapatinag, wag po kayong magpapaniwala sa mga fake news po dyan. No? So ito po yung sinasabi ko sa inyo na panibagong taktika ng mga kalaban para makapangdaya sa darating na halalan. So eto, Oplan Hurus kung tawagin. So ano ba tong Oplan Hurus na to? Kasi nung kamakailan lang ay mayroong na balita at nag-viral doon sa online voting sa mga OFW na kapag ikinlik nila yung kanilang binoto, iba po yung lumalabas. At yung mga lumalabas, yun po yung Alyansa Bagoong Pilipinas. At yung iba nga doon yung mga makakaliwa. So ito po, panoorin natin ano ba tong Oplan Hurus na to. May reaksyon ang Duterte Senate slate sa isang leaked document na umunoy naglalaman ng campaign strategy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nakasaad sa dokumento ang Oplan Horus na layong pabagsakin ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Si Jason Rubrico sa balita. Patingin. Naglabas ng matitinding pahayag ang ilang personalidad mula sa Duterte matapos lumutang ang isang umano'y leaked document na naglalaman ng Oplan Horus, isang estratehiyang sinasabing layong sirain ang imahe ng mga Duterte at ng kanilang mga kalyado. Sa gitna ng puspusang pangangampanya ng Duterte para sa nalalapit na halalan sa May 12, isang leaked document ang lumabas sa publiko. Ang nasabing dokumento naglalaman ng campaign strategy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Batay sa dokumento, may tinatawag na Oplan Horus. Target daw nito ang pamilya Duterte at ang kanilang mga kaalyado, kabilang na si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Kabilang din sa estratehiya ang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang diskwalifikasyon ng mga kandidatong kanyang sinusuportahan, kabilang sina Congressman Paulo Duterte, Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Para kay de la Rosa, hindi na bago ang laman ng dokumento. Kung totoo man aniya o hindi ang nasabing dokumento, matagal na raw itong ginagawa ng administrasyon. Whether it is true or not, baka mag-claim na naman sila na fake news yan, di ba? Whether it is true or not, alam ko naman talaga na that's their plan. Plano nila yan. With or without that Oplan Horus, alam ko na ginagawa naman nila. Napapansin naman natin kung anong kanilang direksyon. So we just have to act accordingly. Para naman kay Attorney Israelito Torion, tagapagsalita ni Pastor Quiboloy, kumpirmasyon lang ang pag-leak ng dokumento sa matagal na nilang hinala. Git niya, planado at sistematiko ang mga hakbang laban sa mga kalyado ng Duterte. Na-confirm yung mga suspisyon ko na lahat ito planado. Ginagawa siyang monster para lahat tayo magagalit sa kanya na kunyari rapist yan, hindi naman totoo. Kay para kung masira si Pastor Apollo si Quiboloy, masisira din si Tatay Digong, si BP Sara, at masisira
ang taong bayan. Kaya nga po, itong Oplan Horos na ito confirms all our suspicions against this administration. Pero ani Torion, ang mga plano ng administrasyon ay tila bumabalik sa kanila. Ayon sa kanya, politika Totoo yan. lang ang punot dulo ng lahat ng ito. Ang number one campaign manager nga natin si Presidente Marcos eh. Kaya kasi yung mga plano niya lahat, no? Parang siya ang ating campaign manager kasi yung plano niya lahat ay nagbumirang. Meron pa daw ngayon, ipapadakip daw si Bongo, si De La Rosa, si Senator De La Rosa, pati na nga si Inday, no? Sana naman naiintindihan ng taong bayan na lahat ng ito against kay Pastor Apollo Sikibuloy, kina Tatay Digong, kay Inday Sara, pati na rin kina Senator Bato De La Rosa at Bongo ay politika lamang. Yan po ang totoo dyan. Alam nyo, matagal na talaga rin itong ginagawa nila. May mga nagpapasa na ho sa atin nito ng mga netizen na eto nga yung Oplan Horos nga nito. Ang mga laman po nito, kagaya lang po kay Pastor, ang nakalagay doon, Pastor Apollo Sikibuloy, tumatakbong senador. Papayag ka ba na may isang senador na ganito ganyan na binibintang nila yung rapist, ganon. So ito, nakita ko na to. No, ano to, isa tong lahat po ng nakasulat to dito, puro po against sa mga Duterte. Ni Kesyo, drug lord daw. Meron nga ako nabasa dun, si Pulong, drug lord daw, si Kitty Duterte. Yan, sila Senator Bongo, sila Senator Bato. Basta lahat po dun ng halos na mga, may mga paninira ho doon sa dokumento na yun. So yun mga kababayan, alam nyo, gumagawa talaga sila ng strategy para nga talagang kamuhian ng taong bayan etong mga Duterte candidate, lalo na si BP Sara. So doon pa naman, at meron pa nga nakasulat doon na talagang si Vice President Sara Duterte, Bato at Bongo ay parang ipapadakip daw or ipapahuli or isusunod na sa ICC, sa katulad nung ginawa kay Pastor Apollo Sikibuloy at katulad nung ginawa kay Pangulong Duterte, no? So ganun daw yung gagawin. So doon wala pa naman masyadong 100% na kung totoo yun, pero alam naman natin na walang imposible sa kahayupan ang administrasyong Marcos. Lahat ng kahayupan nasa kanila na eh. Maaari yan, no? Kami nga din, delikado kami ng mga vlogger. Anytime, pwede kaming ipagurgur niyan. Pwede kami ipatumba kapag ginusto nila, no? So, yun, ang maipapayo ko lang, syempre, dating gawi, wag ho tayo magpapaniwala ho dun. Kasi nga, yan po ay isang alam niyo yung mga ganitong gawain. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, talagang sinasakop na tayo ng mga makakaliwa dyan sa gobyerno. Kasi yung mga gawain po ng mga makakaliwa ho yan eh. Hindi, totoo lang, gawain po ng makakaliwa ho yung mga ganyang strategy. Gayong mga paninirang puri na kumakalat sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas, probinsya, Visayas, Luzon, tsaka dito sa Mindanao. Talagang lumalaga na po yung mga ganyang impormasyon. Kasi nga, yan po yung taktika nila para masiraan at huwag iboto ng taong bayan yung mga Duterte. Kaso nga lang, late na sila eh. Masyado nang alam ng taong bayan kung gaano kabuti ang mga Duterte, kung ano talaga ang ng mga Duterte. Kano yung cellphone yung nagre-ring? Yung nagre-ring, di ko naman cellphone yun. May na naman siguro. So yung wag ho kayong doon, wag ho kayong magpapaniwala doon na kagaya nga ho niyan yung paninira na ginagawa yan katulad niyan kay Pastor Apollo Sikibuloy na hanggang ngayon nagdurusa yung tao doon sa kasalanan na hindi niya namang ginawa. Katulad na lang ni Pangulong Duterte din na hindi naman deserve nilang dalawa na nasa kulungan sila ngayon. Alam nyo naman po na yan ay paninira lamang. Ang gawin nyo, itapon nyo, isunugin nyo, at una sa lahat, wag nyong paniniwalaan kung ano yung mga nakasulat po dyan. Hindi naman po sa defensive, tama ba? Defensive.
Hindi naman ho sa ganun, no? Pero ito kasi ay pamamaraan lamang ng mga anti-Duterte para masiraan nila yung yung Duterte senatorial. So kayo na mga Pilipino, alam nyo naman na yan. So hindi na namin kailangan ulit-ulitin. So tuloy natin itong video. Mariinding kinondena ni Attorney Vic Rodriguez ang aniyay patuloy na political persecution ng administrasyon laban sa mga kaalyado ng Duterte. Binanggit pa niya ang di umano'y pag-gaslight kay Marcos Jr. ng mga sarili nitong tauhan. Nakakalungkot sapagkat ang administrasyong ito ay walang ginawa kundi magpatuloy sa political persecution. At yung memong yun, nabasa ko rin na nakalathala sa pahayagang Manila Times na di umano, ginagaslight din nila yung boss nila, yung amo nila si Bongbong Marcos na kunyari ayaw nilang inaabuso yung kabaitan. Ang nag-aabuso ng ugali ng kanilang amo ay yung mga alyado ni Marcos at hindi yung mga nagpapahayag ng honest dissent o kritiko sa napakaraming maling polisiya ng Marcos administration. Samantala, nanawagan si PDP Laban President Senator Robin Padilla ng maingat na beripikasyon sa umano'y leaked document. Bilang chairman ng Senate Committee on Mass Media and Public Information, bukas din siya sa posibilidad na paimbestigahan ang issue. Bilang ako ang Pangulo ng mass media at public information, pwede kong ipatawag yan. Yun, maganda yun. Ano ba yan? Kailangan malaman natin talaga. Abangan Para namin sa yan, Diyos ha? at sa Pilipinas kumahal. Senator Robin, abangan namin yung yung hearing na yan, no? Abangan natin yan. Maganda na ipatawag yan, no? Kay para malaman natin kung sino ba ang nagpapasimuno niyan. Alam naman na natin kung sino yan, pero kailangan din natin ng alam yon, yung maliwanagan kung sino talaga yung punot dulo ng issue na yan, no? So yun, ano ba sasabihin ko? Uso na to talaga, noon pa man ginagawa na to, lalo't ikaw ay kalaban. Pero ang pinaka naging malinis nga lang talaga na halalan sa kasaysayan ng Pilipinas ay yung panahon ni Pangulong Duterte na siya ay naging presidente. Yun talaga, wala talagang nangyaring dayaan noon. So yun nga, ang rito nasa desisyon naman na ho natin at na tayo ay natuto naman na, siguro naman na natuto naman kayo anak ng teteng, baka hindi pa kayo natututo. Siguro naman natuto na kayo na hindi na kayo kailangan paalalahanan pa na paulit-ulit, straight lang tayo sa PDP, wag na kayo magpabudol. Diba? Hindi na siguro kailangan ulit-ulitin pa, matatandaan na kayo, mga buhulin na kayo, ha? Oo, naku po, bahala talaga kayo kung kayo ay lumihis pa, nasa sa inyo na yan. Samantalang panoorin naman po natin itong panayam ni Vice President Sara Duterte. Oo, mapatungkol sa sa kanyang isang speech. Sa kanyang speech mapatungkol kay Pangulong Duterte. Sa panoorin natin. Duterte, kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sinasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko lagi, okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. mga asawa talaga. Ito yung alam nyo, ito yung isa sa nakakatuwa na banat pa noon kay Pangulong Duterte yung maraming asawa. So yan naman yung banat na yan na hindi naman din yan tinatanggi ni Pangulong Duterte, no? So yan na lang din kasi nasisilip din sa kanya.
So yun nga no, yun lang ang mahirap nga daw. Natawa ko doon sa banat ni Vice President Sara. Kakulit talaga nito itong mag-ama na to. No? So play. Nakita niyo yun si Kitty? Kitty, yung maganda ko na kapatid. My future wife. Diba po yung nanay niya? Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Wow! Pogi! Sana all. Oh, ma'am, hindi daw nila kinidnap yung, hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa